Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Minarkahan ngayong araw, ika-12 ng Hulyo, ang ika-8 taong anibersaryo ng Arbitral Award na iginawad ng Permanent Court of Arbitration sa Pilipinas noong taong 2016 na nagpapawalang bisa sa claim ng China sa West Philippine Sea. Ito ay matapos gunitain ng Strat-based ADR Institute sa pakikipagtulungan ng Australian Embassy at US Embassy sa Pilipinas sa isinagawa nilang biggest ever West Philippine Sea Conference sa lungsod ng Makati. Dinaluhan ito ng mga ambassador ng United States, Australia, Canada, France at Japan, gayon din ng National Security Council, top military officials mula sa Philippine Navy, Philippine Air Force, Philippine Coast Guard at Presidential Office for Maritime Concerns. Kasabay nito ay naghain din ng resolusyon ng ilang organisasyon nitong Huwebes na layong ideklara ang buwan ng Hulyo bilang West Philippine Sea Awareness Month. Sa iba pang kaganapan, kamakailang sinagip ng mga sundalo ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC ang batang bihag ng mga rebelde sa Samar. Para sa karagdagang impormasyon, tunghayan ang ulat mula kay Jade Buhoy. Sa kabila ng engkwentrong kinaharap ng mga sundalo laban sa New People's Army sa Eastern Samar, sumaklolo rin ang mga ito para makuha ang lalaking bata sa pagkabihag sa nasabing Communist Terrorist Group o CTG. Ang batang biktima ayon sa ulat ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC ay nirecruit mismo ng kanyang sariling pamilya. Kasama sa nasabing operasyon ang pagpapatalsik sa armadong grupo at pangungumpiska ng kanilang mga armas. Matapos ang nasabing engkwentro, agad na inasikaso ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang kustodiya ng biktima upang maprotektahan ang kapakanan nito. Kaugnay nito, pinarangalan ng Philippine Army ang hukbo ng 42nd Infantry Battalion para sa kanilang kagitingan at dedikasyong pagsilbihan ang lipunan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Sa kabilang banda, matapos ang matinding pagbaha sa Matanog, Maguindanao del Norte, iniligtas ng Bureau of Fire Protection o BFP ang isang dalagitang natrap sa rumaragasang baha. Ang biktima ay 11 taong gulang na natagpuan sa tumataas na tubig baha sa barangay Buwagsan. Agad namang rumisponde ang BFP at itinungo ang dalagita sa pinakamalapit na ospital para sa kanyang medikal na pangangailangan. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, biggest ever West Philippine Sea Conference isinagawa ngayong araw bilang paggunita sa ika-8 anibersaryo ng Arbitral Award ng Pilipinas. Congressman Wilbert Lee patuloy na isinusulong ang pagpapalakas sa lokal na produksyon ng pagkain. Mga Pinoy pinauuwi na dahil sa tumitinding tensyon sa Lebanon. Vice President Sara hindi dadalo sa paparating na SONA ni PBBM. Tourism revenue ng bansa pumalo na sa mahigit 200 bilyong piso. Investigasyon hinggil sa pagkamatay ng ilang PDL sa pasilidad ng Bucor pinaigting. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Sa patuloy na pagsulong ng Department of Transportation o DOTR sa alternatibong transportasyon ay hinikayat nito ang mga sikilista na gamitin ng lubusan ng mga bike lane. Ayon kay DOTR Secretary Jaime Bautista, patuloy ang konstruksyon sa mga bike lane sa bansa kung saan tiniyak nito na mas madadagdagan pa ito. Ito'y upang makamit ng kagawaran ang layunin na mas maging ligtas at dagdag seguridad sa bawat tao na gumagamit ng kalsada.
Samantala, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Justice at Philippine National Police na siguruhin ang kaligtasan ng mga prosecutor. Anya, batid niya ang peligrong kinahaharap ng mga ito. Narito si Francis Riodique para sa balita. Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas maging matatag at tumutugon ang sistemang legal ng Pilipinas. Ito ay matapos niyang pirmahan ang Department of Justice National Prosecution Service o DOJ-NTS Rules on Criminal Investigation. Ayon sa Pangulo, ang pagbabago sa mga regulasyon at polisiya sa ilalim nito mas masisiguro ang due process at pagiging makatarungan ng justice system ng Pilipinas. Bukod dito, proteksyon naman para sa mga prosecutor ang isinulong ni Pangulong Marcos. Ito ay matapos ang kanyang mandato sa Department of Justice at Philippine National Police na siguruhin ang kaligtasan ng mga taga-usig o piskal sa hukuman. Ito umano ay dahil batid niya ang peligrong kinaharap ng mga prosecutor sa kanilang pagganap sa tungkulin. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa iba pang ulat, pamumunuan ng COMELEC ang paglulunsad ng malawakang voter education campaign sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ito ay upang masiguro na may sasaayos ang pinakaunang parliamentary election sa rehiyon kung saan nasa 80 parliamentary seats ang paglalabanan para sa halalan. Ayon pa kay COMELEC spokesman John Rex Laudianco, target ng kampanyang ito ang mga residente ng BARM na pipili ng mga miyembro ng Bangsamoro Parliament sa unang pagkakataon. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Biggest ever West Philippine Sea Conference isinagawa ngayong araw bilang pagunita sa ika-8 anibersaryo ng Arbitral Award ng Pilipinas. Congressman Wilbert Lee patuloy na isinusulong ang pagpapalakas sa lokal na produksyon ng pagkain. Mga Pinoy pinauuwi na dahil sa tumitinding tensyon sa Lebanon. Vice President Sara hindi dadalo sa paparating na SONA ni PBBM. Tourism revenue ng bansa pumalo na sa mahigit 200 bilyong piso. Investigasyon hinggil sa pagkamatay ng ilang PDL sa pasilidad ng Bucor pinaigting. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Ayon sa datos na inilabas ng Department of Tourism o DOT nitong Huwebes, ang visitor receipts ng bansa sa unang kalahati ng 2024 ay tinatayang umabot na sa higit 280 bilyong piso. Batay sa pinakahuling Statistical Monitoring Report ng DOT, kasalukuyang umabot sa 282.17 billion pesos ang kita sa turismo mula sa inbound visitors mula unang araw ng Enero hanggang katapusan ng Hunyo taong kasalukuyan. Mas tumaas ito ng 32.81% kumpara sa 212.47 billion pesos na kita mula sa parehong panahon noong nakaraang taon. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco, patunay ito sa mga pagsisikap o inisyatibo ng Administrasyong Marcos sa pagpapaigting ng sektor ng turismo. Sa kabilang dako, 29 pesos na presyo ng bigas kada kilo. Yan ang tinututukan ng Department of Agriculture sa kanilang Kadiwa stores alinsunod sa inisyatibong makapaghandog ng mura at mataas na kalidad ng bigas. Alamin ang iba pang detalye ukol rito sa balita ni Jade Buhoy.
Tuluyan nang isinakatuparan ng Department of Agriculture o DA ang pangakong 29 na kilong bigas sa pamamagitan ng pagbebenta nito sa mga piling Kadiwa stores. Ang nasabing inisyatibo ayon sa DA ay susubukan muna ng 3 araw sa 10 lokasyon ng Kadiwa store. Anila, ito ay alinsunod sa direktibo ng Pangulo na masimulan ang malawakang pagpapatupad sa merkado ng 29 na pisong presyo ng bigas kada kilo. Pansamantala munang ipinagbibili ang bigas na ito sa mga mamamayang nabibilang sa kategorya ng senior citizen, single parents, person with disability at mga benepisyaryo ng 4Ps. Pahayag naman ng mga pangunahing benepisyaryo ng inisyatibong 29 pesos rice per kilo, hangarin nilang maging permanente na itong patakaran ng pamahalaan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, nitong kamakailan lang ay pinangunahan ni Department of Health o DOH Secretary Teodoro Herbosa kasama ng iba pang opisyal ng groundbreaking ceremony ng Clark Multi-Specialty Medical Center sa Clark Freeport Zone sa Pampanga. Ang pagtatayo ng Clark Multi-Specialty Medical Center ay isa sa mga pangunahing prioridad sa kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakaangkla sa Republic Act 11959 o kilala rin bilang Regional Specialty Centers Act of 2023. Layo nitong magbahagi ng abot kaya at dekalidad na serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan sa bawat Pilipino. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Biggest ever West Philippine Sea Conference isinagawa ngayong araw bilang pagunita sa ika-8 anibersaryo ng Arbitral Award ng Pilipinas. Congressman Wilbert Lee patuloy na isinusulong ang pagpapalakas sa lokal na produksyon ng pagkain. Mga Pinoy pinauuwi na dahil sa tumitinding tensyon sa Lebanon. Vice President Sara hindi dadalo sa paparating na SONA ni PBBM. Tourism revenue ng bansa pumalo na sa mahigit 200 bilyong piso. Investigasyon hinggil sa pagkamatay ng ilang PDL sa pasilidad ng Bucor pinaigting. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.